At dumating na nga ang kinatatakutan ko. Nahuli na ako ng mga forest guard ng Mangat. At matapos basahan ng Miranda rights, ay dinala na nila ako sa kanilang himpilan. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong ikulong. May sakit po ang aking anak. Kahit puntahan niyo po sa ospital ng Mangat, makikita niyo po ang anak kong si Ana. Wala na po akong magkukuhanan ng pera. Maawa po kayo sa akin. Hindi po pwedeng mawalan ng ama ang aking anak. Takot ka palang makulong eh. Bakit gumawa ka pa rin ng bawal? Patawarin po ako. Matapos akong kausapin ng mga nakahuli sa aking gwardya, ay dinala nila ako sa pinuno ng watershed upang malaman ang nararapat na desisyon o parusa sa nagawa kong pagkakasala. Ako nga pala si Ma'am Rueda, ang pinuno dito sa Mangat Watershed. Nai-report na sa akin ng aking mga forest guard ang buong pangyayari. Naintindihan mo naman na mali ang ginawa mo, di ba? Opo. Patawarin niyo po ako. Malaki lang po ang pangangailangan ko kaya ako po napasok tong trabaho na to. Naintindihan naman namin ang pinanggagalingan mo, JR. Ngunit dapat mong maunawaan na ang pagkakaingin ay magdudulot pa ng mas malaking pagbaha, lalo na kung malakas ang bagyo at malaki pinapakawalang tubig ni Mangat Dam. Buti at nahuli kayo agad ng aming forest guard bago nyo pa nakapagsimulang magkaingin sa kagubatan. Kung hindi, mas malaking trahedya ang may dudulot ninyo sa komunidad ng Mangat. Yan ba ang gusto mo? Hindi po. Hindi ko po alam na ganun po pala ang mangyayari kapag nagkaingin po sa kagubatan. Pero alam mo, may isa kang mabuting ginawa. Hindi ka nanlaban. Araw-araw ay binubuwis ng mga forest guards namin ang kanilang mga buhay para bantayan ang kagubatan ng Mangat. At karamihan sa nahuhuli nila ay mga illegal loggers na nanlalaban, nakikipagbarilan. Kaya ako, masaya ako sa bawat araw na napoprotektahan namin ng Mangat Watershed na ligtas ang mga tao ko. Kaya siguro nakulong ang tatay ko. Sana po huwag niyo po akong ikulong. Hindi na po ako uulit sa aking nagawa. Okay. Oh, Okay. Hindi ka namin ikukulong pero pangako mo magbabago ka na. At para hindi nyo na talaga ulitin, bibigyan namin kayo ng livelihood program. talaga po. Maraming salamat po, ma'am. Yar, pare. Ano nangyari sa'yo? Anong nangyari sa plano nating pagkakaingin? Pare, mali pala tayo. Itigil mo na yung paghihiganti mo sa Mangat dahil nasa mali tayo. Anong pinagsasabi mo? Walang kasalanan ng Mangat, Albert, sa pagkakamatay ng nanay mo at saka sa pagkakakulong ng tatay ko. Yung ginawa ng tatay noon at saka yung ginawa namin na pagkakaingin ang nagiging dahilan kung bakit binabaha ang komunidad sa ilalim ng Mangat. Ano ang pinagsasabi mo? Ba't naging ganyan yung pananaw mo sa buhay? Pinaintindihan nila sa akin ng totoo, Albert. At ang totoo, hindi sila nagkulang sa tungkulin nila at obligasyon para mapanatili nilang ligtas ang ibaba ng Mangat. Tsaka di ba, kayo naman ay gusto na wag lumigas kahit na binalaan kayo ng Mangat? Ano sabi mo? Albert! Romel? Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ko ang bahay ko na inano tulad ng bagyo. Tinignan ko kung may masasalba pa ako. Pinuntahan din kita dito sa bahay mo. Kasi 3 araw ka na hindi pumapasok nang walang paalam. Ito nga pala ang kaibigan ko, si JR, narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo, Albert. Romel, magpapaliwanag ako. Albert, pumili ka. Papasok ka bukas sa opisina o hindi ka na makakabalik sa trabaho mo kailan.